It's now or never. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Problema, isang araw na tagpuan, patay. Marilyn Monroe, ang sabi ng kwento, namatay siya ng puro kalungkutan. Sabi niya, nag-enjoy lang sila sa katawan ko. Malungkot ang buhay niya. Kung sikat ka, ang akala mo, mga kapatid, hallelujah, na doon ang kumpletong kasiyahan. Meron tayong kapatid, mga kapatid, galing sa US. Gwapo, matangkad, isa siyang half Mexican. Taga-US siya. Pinakita niya, mga kapatid, ang check-in nila Michael Jordan. Pinakita niya ang check-in ni Janet Jackson. Yun din ang tatanggapin niya. Kung papasok siya, magiging aktor siya. Sapagkat yung asawa niya, sekretary ni Janet Jackson. Pero sabi niya, wala doon ang totoong kaligayahan. Wala doon ang totoong kapayapaan. I will tell you, hindi mo makikita sa beach o sa mall ang totoong kapayapaan. Ang totoong kaligayahan. This is the place. This is the place. Ang Panginoon na ating pinaglingkuhan ay nananahan sa atin. Matatagpuan natin at alam natin kung saan matatagpuan ng Diyos. Merong dalawang bata, pasaway, magnanakaw. Nakulong. May Christian yung nanay, umiyak yung nanay, Lord, ano ba klaseng mga anak ko ito? Panginoon, kumilos ka sa kanilang buhay. Nagkataon, mga kapatid, yung pastor nila, malaking tao, pagsik. Naisipan ng nanay, adalhin ko na lang kaya itong mga anak ko sa pastor. Doon ko na lang siya ilagay para matakot ito. Nung paglabas sa kulungan, mga kapatid, tinala niya yung dalawang anak niya. Mula ngayon, sabi ng nanay, doon na kayo titira sa pastor, ha? Eh, alam ng mga bata, bagsik yan, nananapak yan. Buti na lang yung pastor natin, hindi nananapak dito, no? Praise God. Nananapak yan na, eh. Bahala na, parang tumino kayo. Tinala doon, mga kapatid. Sabi ng pastor, kayo ba ang mga anak ni Sister Holeng? Oo, kami po, pastor. Takot na takot yung dalawang bata. O, sige. Lagay niyo yung mga bagyo doon. Doon na kayo titira sa isang kwarto. Diyan kayo. Pagkatapos nila naghapunan, mga kapatid, pinuntahan ng pastor yung dalawang bata. Sabi ng pastor, oh, halika rito. Isang tanong, sagutin yung dalawa. Saan ang Diyos? Nagtitinginan yung dalawang mga kapatid. Uy, saan daw ang Diyos? Sabi ng isa, hindi ko alam. Ikaw ang tinanong. Tulungan mo ako dito. Hindi tayo dito. Sabi ng pastor, saan ang Diyos? Sagutin yun bago mag-umaga. Tumalikod ng pastor. Nag-usap yung dalawang magkapatid. Saan kaya ang Diyos? Sabi ng isa, kalalabas mo natin sa pulungan, pagbilin ka na naman tayo. Nunakaw natin ang Diyos. Saan ang Diyos? May mga bata kasi mga kapatid na kahit yung mga nanay at tatay na nasa church, hindi nila tinuturuan yung mga anak nila saan ang Diyos. Oh my God. Nag-usap ang magkapatid. Hala, alas 12 na ng gabi. Saan ang Diyos? Saan talaga? Iwan ko. Naalala ko yung ninakawan natin sa kabilang bahay, hindi dito eh. Ang bihira talaga si pastor na naninintang pa eh. Hala, mga kapatid, alas 3 na ng madaling araw. Pilit nilang matulog. Inuntok na yung isang kapatid. Sabi yung ginising ng isa, ay, gumising ka dyan. Bakit? Mayroong tanong, saan ang Diyos? Pati tayo naman. Umaga na. Bago mag-umaga, masagot natin ito. Pagka alas 4, mga kapatid, ayun, nag-impake na ulit yung dalawang bata. Halika. Halis tayo rito. Narinig ni pastor, may kulang pumanampag sa kabilang kwarto. Naku, yung mga, ano yan? Sabi na, Pastor, alis na lang kami rito. Bakit kayo alis? Ay, Pastor, iba kayo, naninintang kayo. Hindi kami nagnakaw sa Diyos mo. Tinuturuan mo natin yung mga anak natin, mga kapatid. Katulad natin, tatanungin ko kayo, ready na ba kayo? Handa na ba kayo sa pagbalik ng Panginoon? Nasigurado kayo? Pabilisan to. Kailangan masagot nyo. Tag-ilang piraso ng hayop ang pinasok ni Moses sa daong? Ha?
See? Hinaan ko ang tanong, tag-iilang piraso ng hayop ang pinasok ni Moses sa daong? Ha? Ha? Wala. Kasi si Noah pala yun. Oh my God. Kaya siguro hindi pa bumalik ang Panginoon. Hindi ba kayo rin yung mga anak? Oh my God. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Pag hindi kayo mag-absent sa oras ng panambahan, mayroong pagpapala ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Umalis yung dalawang bata. Alis na tayo rito. Pag bininuntanan tayo, ninakaw natin ang Diyos nila. Wala naman silang isang ribulto dyan. Pero tayo mga kapatid, alam natin kung saan ang Diyos. Pagtaas mo pa lang ng kamay, pagbigkas mo pa lang sa pangalan ni Jesus, hallelujah, nananahan siya sa ating pagpupuri. Ang palir ng karamdaman, palir ng kahirapan, sa pamamagitan ng pagpupuri ay titimain. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Meron isang pamilya, mga kapatid. Yung nanay niya, every Sunday, nag-church. Yung tatay niya, sugarol. Pupunta sa sabungan. Pero yung nanay niya, hindi masyadong bungera. Ay, mga anak, gising na kayo, linggo na kayo, maghugas na ng plato, magsahin na kayo. Ganon. Ugali ni nanay niya. Mga tamad kayo, mga latugan kayo, palamunin kayo. Manilate na ako dito, magsa-charge pa ako. Ganon. Pero yung tatay niyang sugarol, mga anak, pupunta muna ako sa sabungan, ha? Everybody say, praise the Lord. Pagbalik din ang dalawa, mga kapatid, si nanay galing sa church, si tatay galing sa buwan. Ganito ang eksena. Hindi ka naghugas ng plato. Yun yung nanay niya. Ang dumi-dumi ng bahay, ang dungis-dungis ng kapatid mo, ay, mga pasaway kayo. Pero nung dumating yung tatay niya, mga anak, hali kayo, meron akong suman, magbibigka ka. Kumain kayo mga anak, panalo ako sa sabong. Pagkaraan mga kapatid, pagdating ng another Sunday, sabi ng nanay, hoy, magbihis kayo, pupunta tayo sa church. Sabi ng mga bata, ay nay, kay tatay lang kami sasama. Bakit ito kayo sugarol kayo? Ay, hindi na eh. Kahit sugarol si tatay na eh. Pero iba siya pag galing siya sa bungan. Ang bait-bait niya. Pero ikaw na galing sa church. Ay, naku, nalilito kami na kung saan sa iyo ang totoo. Ikaw ba na naglilingkod sa Panginoon? O si tatay na OJs sa bungan? May confusion sa pamilya. Walang pagbabago. Kaya ang mga anak nalilito, saan sila sasama? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya yung mga tao, mga kapatid, hallelujah, na hindi naglilingkod sa Panginoon, magulo ang kanilang buhay. Tayo, purihin ang Panginoon. Sino ka ba? Kung titingnan mo ang iyong kahapon, mga kapatid, siguro mandidiri ka sa iyong sarili. I like the job, young people. Buhay pang nanay ko. Iiyak yung araw na walang shabu at marijuana sa bulsa ko. Meron akong natikman na pinaka-espesyal na ginagamit lang sa mga milyonaryo. Pinatawag nilang hash. Iiskurin mo yan, parang cake yan. Yun ay katas ng marijuana. Napakalakas. First time ko nakatake na mga kapatid, parang may dalawang rocket tumakbo dito. Young people, masarap magtrabaho sa church. Ingatan ninyo ang inyong buhay. Saan ka man dadalhin sa music, maraming offer ang demonyo. Paglaruan ang buhay mo, at isang araw, hindi mo namalayang sumisipa-sipa ka na ng lata sa tabi ng kalsada. Baliw ka na. May nakilala ako mga kapatid sa Davao. Binata, napakagaling niya. Pinadala siya sa ibang bansa sa pamamagitan ng kanyang kamay. Kahit anong i-request mo sa kanyang mukha, sa pamamagitan ng putik, gagawin niya.
Sasabihin mo, sige nga, kapain mo nga yung mukha ko. Kapain niya mga kapatid sa putik. Pormang-porma, ikaw talaga. Bantog siya sa Davao City. Isang araw, na-meet namin siya. Nasa Hope Mountain siya. Sa Trinitarian Place. Kung saan pwede kang mag-pray doon, nandun din siya. Dungis